Magandang araw po, mga minamahal. Ito muli ang inyong tagapaghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. At kumusta po kayong lahat? Sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Bagamat may mga problema sa buhay, may mga suliranin, minsan walang pera, minsan meron. Minsan may pagkain, minsan wala. Yan po ang buhay natin sa mundong ito, mga minamahal. Ngunit huwag lang po mag-alala dahil ang Panginoong Diyos ang siyang ating tagabigay ng biyaya sa lahat ng ating pangailangan sa araw-araw. Ang mahalaga, buhay na buhay po tayo. Amen? So tayo magpatuloy sa ating paghatid ng Ebanghelyo. Tatalakayin natin sa kasalukuyan ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 32 hanggang 52. At ito po ay ating babasahin. Nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Juan 7:32 hanggang 36. Narinig ng mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Sila at ang mga punong saserdote ay nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Makasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Nag-usap-usap ang mga Hudyo, saan kaya pupunta ang taong ito at hindi natin makikita? Paroroon kaya siya sa mga Hudyong nangalat sa lupain ng mga Grego upang magturo sa mga Grego? Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pangungusap na hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Dito, mga minamahal, ay habang nangaral ang Panginoong Jesucristo sa templo ng mga Hudyo, ay usap-usapan nila ang kalagayan ni Jesucristo. Dahil maraming ginawang mga himala at pagpapagaling ng mga may sakit si Jesus. Kaya marami ang tumungo sa templo upang siya ay tingnan at pakinggan ang kanyang mga pangaral tungkol sa pagpanumbalik sa mga Israelita sa Diyos. Ngunit dahil ang mga Pariseo ay inggit na inggit sa kanyang karunungan, ay pinadalhan si Jesus ng mga bantay ng templo upang siya ay hulihin. Kaya nag-usap-usap ang mga Hudyo tungkol sa kanya. At nagsalita si Jesus sa kanila na malapit ang panahon na tayo magkahiwa-hiwalay dahil ako'y babalik na sa nagsugo sa akin. Ngunit muli nagbulong-bulungan ng mga Hudyo, saan kaya siya pupunta? At bakit hindi niya masabi sa atin
ang dahilan kung bakit hindi tayo makaparoroon sa kanyang pupuntahan. Sabi ng mga Hudyo sa versikulo 36, ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pangungusap? Nahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Dito mga minamahal ay pinapauna na ng Panginoon Kristo ang pagbigay sa kanila ng kaalaman na malapit na siyang bumalik sa lugar na hindi kayang puntahan sa kasalukuyan ng mga tao. Ng kanyang ibig sabihin ay may mga pangyayari na darating dahil alam ng Panginoon Kristo kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya dito ay parang namamaalam na siya sa mga Hudyo, sa mga tagapakinig ng kanyang mga pangangaral. Nang ibig niyang sabihin, ng lugar na kanyang pupuntahan na hindi kayang puntahan sa kasalukuyan ng mga tao ay ang pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya panay ang pagtatanong ng mga Hudyo, bakit? Pero yun lamang ang kanyang kasagutan na sinasabi niya sa kanila, hanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Ibig sabihin, malapit na ang kanyang pag-akyat sa langit. Ngunit hindi niya ito sinabi ng diretsahan sa mga Hudyo. Kaya patuloy ang kanyang pangaral sa kanila tungkol sa kaligtasan na kanilang tatanggapin. Bagamat magkahiwalay na sila pagdating ng panahon at darating ang araw ng kanyang pag-akyat sa langit. Kaya itinatagubili niya sa kanila na dapat huwag silang mag-alala dahil sa magkaroon sila ng buhay na mapayapa na kung saan magdulot sa kanila ng kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya dito sa Juan Kapitulo 7, versikulo 37 hanggang 39 ay ito ang ating mababasa. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya ng panahong iyon ay hindi pa naipagkaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus.
kaakibat ng pangaral ng Panginoon Jesucristo ay ang kanyang pangako na ang mga sumasampalataya sa kanya ay makatanggap ng pagkain na kung ito'y kakainin, ang mga mananampalataya ay hindi na kailanman magugutom pa. Gayon din naman, bibigyan sila ng tubig inumin na kung saan, kung ito'y kanilang mainom, kailanman ay hindi na sila mauuhaw pa. Kaya sabi ni Jesucristo sa kanila, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. At ito ay isang talinghaga. Ang tubig, ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay, ang tinutukoy ni Jesus ay ang tatanggaping kapangyarihan ng mga mananampalataya mula sa kanyang Ama na siyang Espiritu Santo. Ito ay daloy ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang sabi ni Jesucristo sa kanila, kung tatanggapin ninyo ang aking ibibigay, kapag kayo'y nauhaw, inumin ninyo ang tubig na nagbibigay buhay. Dahil nakita ng Panginoong Hesus na marami ang sumasampalataya sa Kanya. Mga Hudyo, bagamat natakot sila sa mga pinuno ng mga Hudyo at ng mga saserdote. Kaya ang kanyang ibinigay na pangako ay ang tubig mula sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Ito ang kaloob ng Espiritu Santo na siyang kaligtasan ng bawat kaluluwa ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ito ang tatak ng Espiritu Santo na ating mababasa sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14. Ito ang sinasabi, kayo man ay naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na magdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. So, ang pangako ng Panginoon Jesucristo, paakibat ng kanyang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng mga mananampalataya, sa mga Hudyo, gayon din sa atin mga minamahal, na kung tayo'y sumampalataya ng Panginoong Hesus, siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas, matanggap din natin ang tatak ng Espiritu Santo
na siyang nagbibigay kaligtasan sa kanyang mga hinirang upang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy na ipinapangaral ng Panginoon Kristo ang kaligtasan ng mga Israelita. Hanggang ngayon, sa magitan ng Biblia, ito ngayon ang ipinapangaral sa inyo. Ang Ebanghelyo ni San Juan na kung saan may pangako ang Diyos sa bawat sumasampalataya sa pangalan ni Jesus. Sa inyong lahat, mga minamahal, sa inyong pamilya, sa aking pamilya, sa ating mga kamag-anak, mga kapitbahay, sa buong mundo. Kung sino man, kahit sino, ang handang manumbalik sa Diyos, na katulad ng pangaral ng Panginoon Kristo, pinapanumbalik ang mga Israelita na tumalikod sa Diyos. Ano pa kaya tayo na hindi mga Israelita? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na sa magitan ng pangaral na Ebanghelyo ni San Juan, ang mga naligaw ng landas, ang naroon pa sa kadiliman, na namumuhay sa kasalanan, ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoong Hesus sa magitan ng pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus sila'y maligtas mula sa galit ng Diyos at bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Magkaroon sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Napakaganda ng layunin ng pangaral ng Ebanghelyo. Ito ay kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaligtasan ng ating kaluluwa, at buhay na walang hanggan. Amen. At sa pagpatuloy ng pangaral ng Panginoon Kristo, kaya maraming mga palapalagay ang mga Hudyo tungkol sa Kanya. Sa Juan, Kapitulo 7, versikulo 40 hanggang 43 at 44. Marami sa mga nakarinig sa Kanya ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit, sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na nagmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipinanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa Kanya. So dito mga minamahal, habang pinaplanuhan si Jesus, nadakpin ng mga bantay ng templo, ang mga bantay ng templo ay nakakarinig din ng Kanyang pangaral. Kaya habang ang mga Hudyo ay nahati sila tungkol sa pagkilanlan kay Jesus, ang iba ay nagsabi, ito nga ang Mesiyas.
sumampalataya sila na siya ang propeta ng Diyos at Mesiyas na magligtas sa kanila upang mapatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan at manumbalik sila sa Diyos. Ngunit may iba naman na sumalungat tungkol kay Kristo. Dahil ang pagkakilala nila kay Kristo, siya ay isang Nazareno na taga Galilea. Kaya hindi maaring siya ay Mesiyas ng Israel. Sa katunayan, mga minamahal, ang sumampalataya kay Jesus na siya ang Mesiyas, sila po ay binigyan ng panampalataya upang tanggapin nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kahit hindi nila natiyak kung saan nanggaling si Jesus. Ang mahalaga sa kanila ay sumampalataya sila dahil sila ay pinagaling sa kanilang mga sakit at naniwala sila sa pangaral ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ang iba na naimpluwensyahan ng mga saserdote, mga parisiyo at mga eskriba ay sumasalungat sa pangaral ni Jesus. Bakit nahati sila, mga minamahal? Bakit hindi nila alam ang tunay na pinanggalingan ni Jesus? Ang kasagutang ito ay ating mabasa sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 20. Hindi lahat ng mga Hudyo ay nakaalam kung saan naipanganak si Jesus. Ang nakaalam nito at inilingid sa lahat ay ang mga pastol ng mga tupa. Lucas Kapitulo 1, versikulo 20. Ito ang sinasabi ng Ebanghelyo ni San Lucas. Nang panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan o malapit ng mga anak. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Basahin ko muli. Kasama siyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw
na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila. Ngunit, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan ng mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usapan. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinabalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuli sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinabalita sa kanila ng anghel. So mga minamahal, kaya hindi alam ng buong Israel kung saan naipanganak si Jesucristo. Dahil ang nakaalam lamang ay ang mga pastor ng mga tupa na nagpapastol sa kapaligiran ng Bethlehem. Kaya nalilito ang mga Hudyo dahil ayon sa kasulatan, ang pagkaalam nila, ayon sa kasulatan, na magmula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganak. Tama ang kanilang sapantaha tungkol sa kasulatan. Ngunit, hindi sila sumampalataya na si Jesus ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Ang alam lamang nila ang nasusulat tungkol sa hula ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit, kaharap na nila si Jesus ang Mesiyas ng Israel. Ayaw nilang maniwala na siya ang Mesiyas dahil ang pagkaalam nila si Jesus ay taga Nazaret ng Galilea. Tama rin sila, mga minamahal. Dahil iyon ang tunay na pangyayari na si Jesus ay mula sa angkan ni Haring David. Ang kanyang ama sa laman ay si Jose na taga Galilea, na habang dinalang tao siya ni Maria, doon sila nakatira sa Nazaret. Kaya ang pagkaalam nila, si Jesus ay isang Nazareno, taga Nazaret ng Galilea. Kaya hindi maaari na siya ang sinasabi sa hula. Dahil ang pagkaalam nila, sa Bethlehem ipanganak si Jesus. Natotoo namang sa Bethlehem, ngunit ang nakaalam lamang personal ay ang mga pastor ng mga tupa.
Kaya mga minamahal, iyan ang hiwaga tungkol kay Jesus. Kilala nila si Jesus bilang kapitbahay sa Galilea, sa Nazaret. Mula sa pagkabata hanggang naging binata, edad 30. Kilala nila ang ama ni Jesus na si Jose, isang karpintero, at si Maria. Gayon din, ang mga kapatid ni Jesus, kilala nila. Kaya, ayaw nilang tanggapin si Jesus na Mesiyas. Dahil para sa kanila, siya ay taong katulad nila. Ngunit doon sa mga pinahayagan na binigyan ng panampalataya ng Panginoon, walang pagdududa, tinanggap nila si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya yan ang mga nakatagong lihim sa panahon na yun. Hindi alam ng mga Hudyo ang tiyak na kalagayan ni Jesus, kung saan siya ipinanganak, siya ba'y sa Nazaret ipinanganak o sa Bethlehem. Nangyari ang nasa kasulatan. Ipinanganak siya sa Bethlehem, ngunit doon siya lumaki sa Nazaret, Galilea. Kaya siya isang Nazareno. Iyan ang nagbigay sa kanila ng kalituhan. Iyan ang lihim ni Jesucristo na hindi alam ng mga Hudyo. Ang nakaalam lamang aktwal kung saan siya pinanganak, ang mga pastor na mga tupa na malapit kung saan ang sabsaban ng kapanganakan ni Jesucristo sa Bethlehem. Kaya mga minamahal, tayong mga hindi Hudyo, maswerte tayo na bagamat hindi natin nakikita personal si Jesucristo, ngunit tayo sumampalataya dahil sa banal na kasulatan na kung saan ito ang hula tungkol kay Jesucristo na ating tagapagligtas. Siya ay ating tagapagligtas sa magitan ng ating panampalataya. Tayo'y sumasamba kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Diyos. Kaya sa patuloy na kalituhan ng mga Hudyo, ay nagpatuloy pa rin si Jesucristo ng kanyang pangaral na panumbalikin ng mga Hudyo sa Diyos. Ngunit nandoon ang di paniniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Kanya. Sa Juan Kapitulo 7, versikulo 45 hanggang 52. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba ay nalinlang din? Tanong ng mga pariseo. Mayroon bang pinuno o parisiyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga isinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang mga gawa. Hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea.
So ito na mga minamahal, ang mga bantay ng templo na inutusan ng mga saserdote upang dakpin si Jesus ay walang nagawa upang siya'y hulihin dahil sila ay sumampalataya na rin kay Jesucristo bilang propeta at Mesiyas. Kaya nung tinanong sila, bakit hindi ninyo hinuli upang dalhin sa amin si Jesus? Sabi nila sa versikulo 46, sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kaya sabi ng mga pinunong saserdote, kayo ba'y nalinlang din? Itong mga Parisiyo, mga minamahal at mga punong saserdote, sila ay bihasa sa Old Testament. Alam nila na ang Mesiyas ay hindi ipinanganak sa Galilea, sa Nazaret. Alam nila na sa Bethlehem ipanganak ayon sa hula. Tama sila, mga minamahal. Ngunit, dahil sa sila ay literal at mahigpit ang kanilang paniwala kung ano ang nasulat, ang pagkaalam nila, si Jesucristo ay taga Nazaret sa Galilea, kaya ang kanilang sapantaha doon ipinanganak si Jesus. Kaya para sa kanila, hindi sila kailanman malinlang. Dahil si Jesus ay isang Nazareno, taga Nazaret, Galilea. Ngunit, ito nga, ang lingid sa kanila, ang inilihim ng Diyos. Ang nakaalam lamang, personal, kung saan ipinanganak si Jesus ay ang mga pastor ng mga tupa na malapit doon sa sabsaban ng Bethlehem kung saan si Jesus ay ipinanganak. Ngunit ang mga punong saserdote, Parisiyo, Eskriba at mga Hudyo ay hindi ipinahayag sa kanila kung saan aktual ipinanganak si Jesus. Although alam nila na sa Bethlehem ipanganak at doon nga ipinanganak, ngunit si Jesus kilala nila na taga Nazaret, kaya hindi siya ang Mesiyas. Ito mga minamahal ay makita natin dito ang karunungan at ang panampalataya. Dumating si Jesus, ang Mesiyas ng mga Hudyo. Nagpakilala siya na isinugo siya ng Ama upang iligtas ang Israel sa kanilang mga kasalanan. Ayaw siyang tanggapin na siya ang Mesiyas dahil siya ay taga Nazaret, Galilea. Para sa kanila, si Jesus ay hindi ipinanganak sa Bethlehem. Kaya ang sabi ng mga Hudyo, sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka, sabi nila kay Nicodemo. Makita mo na walang propetang nagmumula sa Galilea. Ito mga minamahal, ang karunungan ng mga Parisiyo at mga Hudyo tungkol sa kasulatan. Ngunit na dumating ang Mesiyas na si Jesucristo, hindi nila tinanggap na siya ang Mesiyas. Ngunit si Nicodemo ay dinidipinsahan niya si Jesucristo. Nang sabi niya, bakit ninyo hulihin? Ano ang dahilan? Bakit ninyo siya hinahatulan na upang patayin? Hindi pa dapat idaan muna sa paglilitis?
upang mabigyan ng pagkakataon na marinig si Jesucristo at patunayan kung sino siya. Sabi ni Nicodemo, hindi dapat hatulan ang tao kung wala pang paglilitis. Kaya iniinsulto ng mga pinuno ng Hudyo si Nicodemo. Kaya sabi nila kay Nicodemo, saliksikin mo. Sa versikulo 52, sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. So mga minamahal, ganito ang sitwasyon sa kasalukuyan nating panahon. Maraming mga tao na bihasa sa Biblia, ngunit kulang ang kanilang panampalataya. Dahil sa tinatawag na pagmamataas ng sariling karunungan, sila ay naliligaw. Na bagamat tayo na hindi mga Israelita ay dahil sa ipinapangaral sa atin ang banal na kasulatan, ay tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit maraming mga tao ang naligaw ng landas? Bakit nagpatuloy sila sa paggawa ng mga kasalanan? Dahil hindi pa dumarating sa kanila ang liwanag mula sa banal na kasulatan. Na katulad ng mga Hudyo, sariling karunungan nila ang pinapairal. Dumating sa harapan nila si Jesucristo na kanilang Mesiyas. Ngunit ayaw siyang tanggapin nila na siya ang kanilang Mesiyas. Kaunti lamang ang sumampalataya kay Jesus. Nawa mga minamahal, sa mga kakaunting sumampalataya kay Jesus, nawa, isa kayo sa mga nananalig kay Kristo upang sama-sama tayong tumanggap ng bukal ng tubig na nagbibigay buhay, na siyang salita ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya tayo'y sumampalataya at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabanon Jr. Praise God, Hallelujah, God bless us all. Amen and amen.